gitna ng patuloy na pag-unlad ng Maynila, narito ang isang problemang matagal nang nakabaon sa bawat kanto: basura, pamamahala, serbisyo at pagpapabuti ng komunidad, layunin ng mga chairman. Kasama natin si Punong Barangay Admin Alvin B. Angeles, 47 taong gulang na 15 taon na nasa serbisyo bilang barangay official. Nandito tayo ngayon sa Barangay 755, Zone 83, District 5, Manila upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon ng pamamahala ng basura upang maunawaan ang kahalagahan ng leadership para matugunan ang mga problema ng waste management disposal. Magandang araw po, ako po si Eliza Escalante ng De La Salle University. Kasama po ang aking mga grupo na si Genevieve Vergara, Megan Soria, Santo Santa Maria at Christian Saliendres na bahagi sa kursong Leadership Theories and Practices. Kasalukuyan po namin isinasagawa ang aming pananaliksik ukol sa the effectiveness of leadership theories and styles on the practices of barangay chairman towards waste management. Bahagi po ng aming pananaliksik ay ang pagsagawa ng isang interview upang mas mapalalim pa po namin ang aming kaalaman sa paksang ito. Muli, ang aming pong layunin sa interview na ito ay makuha ang inyong opinion. Wala pong tama o maling sagot. Makakaasa po kayo ng kompedensyal at maayos na pagtrato ng inyong datos at magiging bukas lamang ito sa aming mga researchers at sa inyo po at sa aming course advisor. Bago po tayo magsimula, muli po namin hihingi ng inyong consent. Kayo po ba ay consent o pumapayag po sa interview na ito? Pumapayag po. Thank you po. Bago po tayo magsimula, maaari po ba namin tanongin ang inyong pangalan, edad, at ilang taon na po kayo nagseserbisyo bilang isang leader o bilang barangay chairman? Ako po pala si Punong Barangay Alvin B. Angeles, 47 years old, 15 years na barangay official. Gano'ng katagal na po kayo bilang barangay chairman? 10 years na. Bali 2 terms na ako bilang chairman. Para naman po sa susunod na tanong, ano-ano po ba ang mga katangian ng komunidad bilang isang sistema na nagpapahirap po o tumutulong sa waste management? Kahit na nagkaroon kasi kami nung public hearing with mga resident, mga owner establishment, mga public sector na yun nga, na maglinis kami. Kasi ang barangay, meron kaming mandatory compliance. Every week meron kaming Saturday o Sunday na clean up drive. Ang problema lang namin, yung tao talaga na may pasaway talaga eh. Kaya hindi namin makontrol ang waste. Naglinis kami ngayon. Mamaya naman, andyan na naman yung waste. Hindi namin alam kung saan galing. Nasa disiplina din naman po talaga. Disiplina talaga ng tao. Sa Barangay Health Center, prioridad ang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa ating mga senior citizen. Ngunit, sa kabila ng kanilang pagsusumikap, umaasa rin sila sa tulong mula sa pribadong sektor. Ang mga libreng medical missions, gamot na sinusuportahan ng mga donor, at doktor na nagmumula pa sa malalaking ospital tulad ng Manila Med, ay siyang nagdadala ng pag-asa sa kanilang mga residente. Ngunit, hindi lang kalusugan ang problema dito. Ang kahirapan, disiplina at kakulangan sa edukasyon ay patuloy na bumabalot sa hamon ng waste management. Para naman po sa next question, ano po ang mga ginagawa ng barangay health centers sa pag-manage po ng kanilang limitadong resources? Pag yung mga senior may kailangan na serbisyong medical, yun lang pinapapunta sa center. And sa tingin niyo po, ang kahirapan ba ay isa sa pinakamalaking hakbang po sa waste management? At kung ganun po ba, paano po ba natutugma yung mga tao na nasa kahirapan at sa inyong mga initiatives? Unang-una talaga, yung kahirapan ang problema. Kaya ang waste management, hindi natin masasabing nagagawa ng maayos. Kung tatrabawin mo siya ng umaga, pagdating ng gabi, nakakalat na naman yung mga waste. Kaya hindi yung sinasabing waste management kasi dapat ang tao, meron pang AM, meron pang PM. Para talagang totally na ma-manage mo yung mga waste na nagmumula sa nasasakupan mo. Para naman po sa next question, ano pong mga city ordinance ang umiiral kaugnay po sa waste management ng inyong barangay? Yung inadapt naming City Ordinance number 8572, yung tapat ko, linis ko, hindi siya sigurado na nagagawa ng bawat tao yung tapat ko, linis ko. Like example, yung establishment. Sa umaga malinis. Pagdating ng gabi, iba na, marumi na. Tapos yung mga bahay-bahay,
Yung segregation nga lang, hindi namin makontrol eh. Talagang may mga bahay-bahay na hindi nagsasegregate. Opo. Ang tingin ko, kulang yung batas na ginawa. Kasi parang wala siyang penalty na pag nahuli yung nagtapon ng waste, walang batas na para bigyan ng penalty yung taong gumawa. Halimbawa, pagtatapon, gano'n. Hindi po kayo like entirely po umaasa or tumitiwala po sa mga ganitong city ordinance. Parang hindi po sila sapat. Sa tingin ko, bilang barangay official, hindi siya sapat kasi nga, kung paano namin, mako-comply naman namin. Ang problema lang, merong hindi sumusunod sa mga compliance. Kinomply namin, pero kami nag-comply. Pero yung sinabihan namin na gawin yung compliance, hindi naman sila makapag-comply. Opo. Kaso, ayun nga ang problema. Dapat, pag hindi sumunod, may penalty. Halimbawa, kung establishment, dapat merong warning o to closure na pag hindi nyo pinangalagaan na malinis yung property nyo, dapat meron kayong 7 days warning to close. Mga ganon. And ano po ang mga insentibo po na binibigay ninyo naman po sa residente upang hikayatin po silang sumunod sa mga patakaran nyo po tungkol sa waste management? Kailangan kasi may disiplina at tamang batas. Opo. Kasi meron kaming segregation day schedule. Okay. Halimbawa, ang paghahakot ng basura yung Monday, Wednesday, Friday, and Sunday, yung biodegradable. Kung susunod din yung tao, halimbawa, nag-segregate na nga nila. Yung naghakot naman ng mga waste, hindi naman dumadating ng tamang araw at tamang oras. Di naiipon din. Di pagdating ng Tuesday, non-bio na yon. Naghahalo pa rin. Kaya sabi ko, parang ang iniisip ko, sumusunod yung residente. Yung nagpapatupad naman ng batas, hindi rin naman sumusunod. Kaya parang tingin ko, parehas may problema. Kung ang nagpapatupad maayos, tapos kung yung gagawin niyang pagtupad ng mga nasasakupan maayos, wala magiging problema sa akin. Kasi magtuturuan lang na magtuturuan kung saan ang problema. Sabihin, ang tao hindi sumusunod. Pero ang tanong ko, kailangan sumunod ang tao. Ang problema, yung ginagawang trabaho, kung hindi rin maayos. Nagbigay kayo ng schedule, ganitong araw hakutin, pero hindi nyo hinakot. Next day, ibang na yan, non-bio na yan. Di maghahalo rin, di ba? Kaya ang waste, nagkakalat. May problema rin sa pondo. Ang budget ng barangay, hati-hati sa iba't ibang pangingailangan. At kahit gusto nilang magpatupad ng mas higit na regulasyon, wala silang sapat na pondo para rito. Meron naman po ba kayong mga suporta mula po sa local government o iba po mga organizations po para po sa mga incentive, sa mga, let's say po yung mga programa nyo po? Wala. Ano-ano na ako, pero wala eh. Tulad yan, ang budget, napakaliit ng budget ng barangay. Ang budget ng barangay, hindi lang naman sa isang problema na pupunta. Opo. Waste management lang po yung pinag-uusapan natin. Parang kakapiranggot na pondo lang ang napupunta sa waste management. Tapos, pag gumawa naman ng city ordinance, ang City of Manila, kailangan i-adapt namin yung city ordinance. Gagawin namin barangay ordinance yan. Pag ginawa namin, wala pa rin kaming pondo. Kasi dapat, pag ginawang city ordinance, may nakaalalay na pampondo ang gobyerno. Wala po? Wala. So parang nasa sa inyo na po yung... Oo, parang sariling bulsa lang namin. Kung gusto ba namin maging maayos ang nasasakupan namin, sariling bulsa namin yung gastos. May mga sariling like, from your own money po. Ako, bilang barangay chairman, may sarili akong gastos. Halimbawa, may nahuli kami, scavenger, nagtapon, nagkalkal ng basura. Yung batas kasi natin, hindi mo sila pwedeng pakulong. Sabi nila pwedeng pakulong. O kaya magmumulta ng 1,000 pesos. Ang scavenger ba makakapagbayad ng 1,000 pesos? Naman. Ang gagawin pa ng ibang tao, nagtapon yan, sinasaktan pa nila. Opo, actually. Minsan naawa ko, binibigyan ko pa ng pangkain. Kaysa bumili ka na lang ng pangkain mo. Opo.
Tapos pag umulit, yun nga lang may warning. Kasi pag umulit ka, nasasaktan ko talaga. Bilang barangay official, kailangan ko namang higpitan din yung gagawin ko. Opo. Hindi naman kailangan maging maluwag ka. Yung ginagawa mong batas, parang ini-spoil mo na yung mga gumagawa ng mali. Parang binabasos na po kayo, tsaka po yung batas. Hindi, parang pinapayagan mo siyang gumawa ng mali. Na-enable Oo, po. kaya kailangan higpitan mo yung magiging batas mo sa barangay na kailangan masaktan mo yung taon to para hindi na umulit. Opo, tama naman. Hiwalay naman po sa konteksto po ng insentibo. Sa tingin niyo po ba ang edukasyon ay isang importanteng bahagi kung bakit nagkakaroon po ng problema sa waste management po ng komunidad? Sa tingin ko, yan ang problema, edukasyon. Kasi kung edukadong tao naman, hindi yan magkakalat kung saan-saan eh. Ang edukadong tao, pag bilang ako barangay official, pag nagbaba kami ng memo, house to house, sumusunod ang tao. Pero kung hindi edukado, walang pakialam yan. Bigay mo yung papel na memo, iiwan lang yan. Ano pakialam ko dyan? Baka gawin pang gatong. Oo, mabubuhay ba ako dyan? Ayun ang katwiran nila sa akin. Pero kung edukado, kailangan natin sumunod. Meron tayong batas na dapat sundin. Ang solusyon, sabi nila, ay hindi lang batas, disiplina at edukasyon ang susi. Pero sa barangay na ito, kahit may segregation day at pagsunod ng ilang residente, ang mga nagko-collect ng basura ay hindi rin dumadating sa tamang oras. For the next question naman po, paano ina-adjust ng mga barangay chairman ang approach nila po? Depende sa klase ng problema sa waste management. Yun, sinasabihan ko na lang yung mga barangay tanod ko, yung mga men ko na tulungan yung mga street sweeper. Tapos yung, halimbawa, ang isang building, kasi may mga building kami rito yung mga paupahan. Ang waste nung kada building niya, sobrang dami. Kaya sabi ko dun sa admin, meron kaming memorandum of agreement na pag hindi kayo sumunod, pwede ko silang ipa-hold yung paglabas. Kasi ang usapan namin sa mga truck ng basura, 2 beses sumakakot ang truck ng basura. Merong 3 a.m. and 6 a.m. Kaya sabi ko, pag ilalabas nyo lang yung garbage bin nyo o garbage bag na yun sa tamang oras. Ganun lang. Kaso wala ka rin kaming batas pag hindi sila sumunod. Ang katwiran naman ng mga tao May sumagot sa akin yan chairman, paano yan? Pag hindi dumating ang truck, iipunin lang namin yung basura sa loob ng bahay. Di kami naman yung... Baka mamaya magkasakit kami sa kalusugan namin dahil yung amoy. Diba? Iba ang amoy pag tumatagal na ang waste. Kaya ang nangyayari, pag walang umakot, nilalabas nila. Ngayon, meron kami mga CCTV. Pag nahuli namin CCTV, di tatawagan ko. Nag-aaway kami. Kaya kailangan ang leader hindi dapat mahaba ang pasensya. Opo. Kasi kung high blood ka o mainitin ng ulo, konting problema, away na. Kaya kailangan uunawain mo rin yung sitwasyon. Pag sinabi kasi na, Chairman, paano yan? Pag tumagal, kung magkasakit kami, doon ko naisip na, okay lang, sige, alisin na lang natin sa loob ng bahay. O di yung waste nasa labas lang din ng kalsada. Ang problema kinakalat ng mga street dog. Kaya parang out of control na ang waste management Yun nga po, parang umikot po kayo sa onting pondo, tapos disiplina pa po, iba-iba po talaga. Daming factors din po na parang... Hindi lang naman ang waste management ang problema ng barangay. Yun nga po. Nagkakandak na kami nito. Every month, meron kaming meeting. From the start, maayos Pero bumilang ka lang ng 2 weeks, balik na naman sa normal yung tapon dito, tapon doon. Kasi nga, kulang sa disiplina. Dito na po nagtatapos sa ating interview o panayan po bukol sa waste management. Maraming salamat po, Sir Alvin, sa inyo pong masinsinang pagsagot. Salamat. Sa kabila ng patuloy na hamon sa waste management, kakulangan sa pondo, at hirap sa pagtutulungan ng komunidad, ipinapakita ng barangay na hindi biro ang pagiging leader. Ang pagsasabay ng pagpapatupad ng batas at pag-unawa sa sitwasyon ng tao ay isang balanse ng disiplina at malasakit. Sa kabila ng limitadong budget at mga butas sa sistema, patuloy silang kumikilos. Naniniwalang hindi sapat ang batas lamang. Kailangan din ng edukasyon, pagkakaisa at responsibilidad ng bawat isa. Sa paglipas ng ilang araw, tayo ay nagbabalik dito sa Barangay 755 noong November 22, Biyernes, upang makuha ang panayam ng mga naninirahan sa komunidad. Sa isang lugar kung saan magkakaiba ang pananaw ng mga residente,
Ang tanong, kamusta nga ba ang pamamalakad? Totoo nga ba ang mga sinabi ni Chairman? May ilang ding mga residente ang may ibang salaysay. Nakapanayam natin si Jonathan Guerialdo, admin sa isang condominium sa Barangay 755. Sumasang-ayon na malinis ang pamamahala ni Chairman sa kanilang lugar. Aniya, nagagalit pa raw ito pag nakakakita ng dumi. Ang dito, ang barangay dito, si barangay chairman namin dito, medyo malinis naman siya dito dahil sa umaga may nagwawalis dyan, tapos magagalit siya na pag may mga basura dyan nakatumpok-tumpok sa gilid ng kalsada. May mga pumupuri sa kanyang mga nagawa, ngunit may ilang din na nagsasabing may bahid ng issue sa proseso ng kanyang pamamalakad. Sa likod ng mga papuri, may mga kwento ng umano'y hindi malinaw sa proseso, overpricing at desisyon na hindi maaaring questionin. Ayon sa isa sa ating mga na-interview, Rowena Lilianes, isa sa mga kagawad ng Barangay 755 na naghahangad rin ng magandang pagbabago para sa komunidad. Ang batikos umano ni Rowena laban sa chairman ng barangay dahil sa kakulangan umano ng presensya at tamang kasanayan sa pamumuno. Anilay may kakulangan sa maayos na pamamahala at may issue ng korupsyon. Dagdag pa, ang mga komento ni Rowena ay nagsiwalat na kahit na ang ilang mga residente ay nagsisegregate ng kanilang waste ng maayos. Ngunit, ang mga kolektor ay nagtatapon lamang ng kanilang mga basura ng hindi pinaghihiwalay. Kaya ang pagsisikap ng mga residente ay nasasayang lamang. Walang maayos na leadership ng barangay namin. Pero you can ask everybody, even right now, if you pass by our barangay over there, kita mo kung merong leadership yung chairman mo. At this point in time, 24/7 dapat open ang barangay. Pero if you pass by there, sarado. Diba? They treat the position as anak buhay. Ang chairman namin, first year college. 7 kaming kagawad, 2 lang kami college graduate. I don't know if there's anything I can say something positive here. Pero kasi I have been very supportive sa previous chairman. Pero uncle niya yung past chairman. Kasi maayos. I thought I can implement changes. Pero the rule itself from the ILG is nakakadismaya. Sa funding, you cannot question. Siya pa rin ang kahit alam mo na corruption na to. Pero parang ang rule kasi ng lalo na sa funds, nakapabor talaga sa corruption eh. Sa mga sagot na nakuha mula sa mga residente ng barangay, makikita ang halo-halong reaksyon patungkol sa pamumuno ng chairman, kanyang karisma at kakayahan bilang leader. Mas lumalabas na ang estilo ng pamumuno niya ay mas malapit sa charismatic leadership at bureaucratic leadership kaysa sa isang transformational na approach. Ang pamumuno ng chairman ay naaayon sa prinsipyo ng contingency theory na nagsasabing walang estilo ng pamumuno na akma sa lahat ng sitwasyon, na dapat itong magbago depende sa sitwasyon at mga tao sa paligid. Gayunpaman, ayon sa mga batikos tungkol sa pamamahala sa Barangay 755, nangangailangan din ng ethical leadership ang mga leader. Ayon sa isang barangay official, ang kilos at desisyon ng chairman ay kulang sa pagpapakita ng integridad at katapatan. Bukod dito, dapat din siyang maging bukas sa opinyon ng kanyang mga kapwa-opisyal, sapagkat ang mahusay na pamamahala ay nakasalalay sa pagtutulungan at pakikinig sa iba't ibang pananaw. May mga katangian din ng chairman na parang isang laissez-faire at autocratic leader. Ang pinakapunto ng kanyang pamumuno ay ang mahigpit na pagsunod sa mga patakaran at laging may tema sa kanyang mga sagot na sumunod na lang sa otoridad. Para sa kanya, ang disiplina ay susi upang makuha ang mga magagandang resulta, lalo na sa pagpapabuti ng waste management sa barangay.